Ayan, so magandang hapon sa ating lahat. Araw na naman ng Biyernes, ibig sabihin magkakasama-sama na naman tayo for another episode of Senior High School Business Mathematics for DepEd Itulay. At napaka-espesyal ng ating session ngayong araw dahil hindi lang ako magtuturo sa inyo dahil meron tayong makakasamang mga mini tutors for this session on Friday. So, explain ko lang mabilisan bakit tayo magkakaroon or bakit tayo merong special session kung saan mag-feature tayo ng mga mini tutors. Yan ay dahil every second week ng December ay sineselebrate natin ang tinatawag nating National Children's Broadcasting Week. So yan ay ginaganap natin kada taon tuwing December ng second week. Ayan. So hindi ko na patatagalin pa, no? Para makilala nyo na kung sino ating mga mini tutors for business mathematics. Yan ay walang iba kundi si mini tutor Renz na aking mini at si mini tutor Jomar na mini tutor naman ni tutor Romel. Ayan. Sige, pasok na tayo. Tutor Eljun, magandang buhay. Tutor Romel. Yes, isang siksik-liglig at nag-uumapaw na matbiyayang Biyernes sa lahat. Maraming salamat, Tutor Eljun, sa pag-i-introduce ng ating mga mini-me ngayong hapon na ito. At kaya nga, para mas talaga namang mapagtuunan natin ng pansin ang kung ano ba ang dapat nilang mga matutunan sa araw na ito. Papapasukin na natin. Tama ba, Tutor Eljun? Para bumati na ang ating mga... Ako, kinakabahan na ako, Tutor Eljun. Baka kasi pagkatapos ng session na ito ay wala na. Ready yan sila, sir. Ready yan si Tutor Renz at si Tutor Jomar. Nakailang beses ng dry run yan simula nung in-announce natin nung nakaraang linggo. Kaya ready talaga yan sila. Pero bago ang lahat, Tutor Eljun, shout out ko muna ang ating mga manonood ngayon mula sa Grade 11 ABME ng San Lorenzo Ruiz Senior High School. Kung kanina sa GenMath, mga taga Jones Rural ang mga active dito talaga sa Business Mathematics, mga taga San Lorenzo Ruiz Senior High School. Ayan, pabilisan lang si Kenneth Go. Of course, Sir Eljun, nakikita niyo po ba yung nasa comment dito sa stream? Yes, si Angela Canyon na isa sa mga Itulay Badge awardees natin, si Gail Pangantihan. We also have Mary Grace Kapunay and Marian Gail Caspi at marami pang iba, no? So hindi natin mababasa lahat dahil napakarami ng mga viewers natin from San Lorenzo Ruiz Senior High School. Shout out sa inyo. Yes, of course, totoo ka dyan, Tutor Eljun. And then, batiin ko rin ang lahat ng ating mga Itulay tuties, tutors at mga teachers na talagang patuloy na lumalaban. Lalong-lalo na yung mga dadaanan nitong bagyong Odette, no? Nawa po ay nasa ligtas po kayong kalagayan at kasama niyo po kami sa inyong panalangin. Actually, akala ko ay alas 6 na ng gabi, no? Medyo madilim na rin at medyo sumasama na rin ang panahon dito. Pero, of course, dasal-dasal lang tayo at syempre naman the show must go on. No? The show must go on. Of course, shout out ko Sir Eljun ng ating napakabait na kumare, Maring Vida, ang Senior High School Program Head ng Filipino. Very happy birthday. Happy birthday, Ma'am Vida. Ayan, hindi talagang nag-ari mo dyan si Ma'am Vida everyday. Kaya naman sa ngayong birthday niya, December 17, ay sana ay i-bless siya. Hindi ng opportunities dahil ang opportunities lagi niyang tinatanggap. Ang wish natin para sa kanya ay lakas ng katawan. Ayan. Ayan, mukhang excited na at nakitang-kita ko na ang mga magagandang ngiti ng ating mga mini-me, Tutor Eljun. Kaya papasukin na natin sila. Ayan na. Okay. Naku, mas gwapo sa atin, Tutor Eljun. Oo nga Medyo nahiya ko ng konti. Kinakabahan na talaga ako, parang mapapalitan na tayo. Pero sige, take it away mga anak. Okay, sige. Take it away, mini-me tutor Renz and mini-me tutor Jomar. Magkita tayo ulit mamaya after this session. Bye-bye! Magandang hapon po sa ating lahat. Ako, isa na naman pong siksik, liglig at nag-uumapaw na math biyayang Biyernes. Ako po si Jomar, ang mini-me tutor Romel. Ako po ang inyong makakasama sa araw na ito. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si Renz Tyrone Arcilia, ang inyong mini-me tutor Eljun. Kasama ang aking kasing poging partner na si Jomar Tagle, ang ating mini-me tutor Romel. Maraming salamat, partner. Araw na naman ng Biyernes. Ibig sabihin ay muli na naman tayong magsasama-sama kasama ang ating kapwa ABM students na kasalukuyan ding nagtitake ng Business Mathematics for another episode of Itulay Online Tutorial for Business Mathematics. Ang ating tatalakayin ngayong Biyernes, December 17,
ay ang year-end recap of Quarter 2 lessons. Upang muli nating mabalikan ang mga nakaraang talakayan bago ang ating bakasyon para sa darating na Pasko. Okay, next slide po. So for our objectives for this learning episode, we are going to have a recall of the following quarter 2 topics. For our first lesson is commission as compensation, increased balance, payroll deduction and withholding tax, and last but not the least is the overtime pay and gross earnings. Okay, next slide po. Dumako naman tayo ngayon sa ating recall para sa computation of overtime pay. Okay, for our first step, i-divide ang daily rate sa 8 para makuha ang regular hourly rate. Next, identify ang respective percentages sa hourly and overtime rate sa corresponding type of working day na nasa table sa ating right side. Next naman, na-solve na ang ating hourly rate and overtime rate. Next ay multiply naman ang mga sagot sa mga corresponding hours para makuha ang regular pay at overtime pay. Then, add na natin ang regular pay at overtime pay para naman mahanap ang gross earnings, which is the final answer. Okay, next slide po. Okay, ito po yung mga binigay na exercises para sa atin noong mga nakaraang lessons. For number 1, si Miss Aida raw po ay kumikita ng 1,450 a day. Sana all. So, pumasok raw siya ng June 12, which is a regular holiday and her rest day. So, ang percentages ng hourly rate and overtime rate from the table ay 260% and 338% respectively. Also, nagtrabaho rin po siya ng 9.5 hours sa araw na iyon. Now, solve na natin ang hourly rate. We have 471.25 pesos. And for overtime rate, we have 612.63 pesos. Then, solve for regular and overtime pay, we have 3,770 pesos. And then 918.95 pesos. Then, pag pinag-add na natin ang regular at overtime pay, we will have our gross earnings that is 4,688.95 pesos. Okay, next slide po. For number 2, si Sir Jonas daw po ay kumikita ng 890 pesos a day. Pumasok siya sa regular holiday for 8.75 hours. Bale, parehas lang po sa flow ng pagsosolve yung sa number 2 and number 1. Kunin muna ang regular hourly rate. Then from the table, identify the hourly rate and overtime rate percentages. Then solve the hourly rate and overtime rate. Then the regular pay and the overtime pay. And lastly, add for the gross earnings. Then voila! The answer is 1,996.94 pesos. Okay, next slide po. Okay, so before po tayo magtungo sa ating main topic, i-announce ko lang po muna yung mga nakakuha ng badge. Ito po yung badge na Math Galing, Math Husay, at Math Lupet. So for Math Galing, we have Rika, Louie, Christine, Leia, Bernadette, and Rachel. For Math Husay, we have Juliana, Unyalibia, and Princess Bakod. And for Math Lupet, we have John Pili, Francesca, Christian, Angela, Gail, Harvey, Shamel, Maritoni, Neil, Mariel, Angela, Moraya, Michelle, Cyril, Renz, and Jomar Tagle. Next slide po. Okay, start na po tayo sa ating discussion. Our 4 topics will be commission as compensation, increased balance, payroll deduction and withholding tax, and overtime pay and gross earnings. Okay, next slide po. So, uunahin na po natin tong commission and overrides at para po mas mapadali, as kung nakikita nyo po, meron po dyang 4 employees. At next slide po. Yung nasa baba po nila is yung mga possible nating mabili. At once po na nabili natin yan, meron pong porsyento na makukuha yung employees natin. At ayun po yung tinatawag natin na commission. Next slide po. At yung tatlo naman po sa taas is yung 3 managers. Once naman po na nakapagbenta yung employees nila, meron din po silang porsyento na makukuha doon at ayun po ay tatawagin nating overrides. Okay, next slide po. So for our example number 1, Abraham is a product manager receiving a monthly salary of 36,750 pesos. He also earns a commission at a rate of 4% whenever sale exceeds 30,000 pesos. Aside from this, he earns an override of 2% based on his member sales.
This month, he recorded a total sales of 75,000 pesos and 350,000 pesos from his members. So sinasabi rito na ang monthly salary daw po na Abram ay 36,750 pesos. Nakaka-earn siya ng 4% commissions kapag sumusobra ng 30K ang sales niya. 2% override naman base sa benta ng members niya. Ngayong month daw po ay naka-record siya ng 75,000 sales at 350,000 sales naman sa members niya. So ang question po dito is compute for his override, commission, and gross earning. Uunahin na po natin yung override. His override is 2% of his members' generated sales. So that is, yes, that is 7,000 pesos because 2% times 350,000 pesos will give you 7,000 pesos. Next slide po. So next is the commission. His commission is based on sales exceeding 30,000 pesos. Take note po yung commission niya daw po is nakabase sa sales exceeding 30,000 pesos. What do you think po is the answer? Okay, very good. That is 45,000 pesos because 75,000 pesos minus 30,000 pesos will give you 45,000 pesos. His commission is 4% to 45,000 pesos and that is 1,800 pesos. Ayun po yung commission ni Abram. And for the last one po is gross earnings. Ito total lang po natin yung, ipag-a-add lang po natin yung override niya, yung commission niya, at saka po yung total sales niya. At ito po ang kakalabasan. 45,550 pesos. Ayun po yung gross earnings ni Abram. Okay, next po. Kung nagets niyo po pala itong topic na to, please mag-comment po kayo ng heart emoji dyan at saka paki-screenshot po itong slide na to in 3, 2, 1. Okay, thank you po. Next slide. So for our next lesson is computation of increased balance. In computing increased balance with down payment, ito po yung tatlong steps na susundan natin. First one is solve for down payment. Second one is solve for gross balance after down payment. And third one is solve for increased balance. Next slide po. Ito po yung mga solution nila. For the down payment, we have DP equals P times DPR. For gross balance after down payment, we have GB equals P minus DP. And for increased balance, we have IB equals GB 1 plus I. With the following, P as initial amount, DP as down payment, DPR as a down payment rate, GB as gross balance, IB as increased balance, and I as rate of increase. Next slide po. For transaction of purchase, where a payment is made later than scheduled, a penalty rate is usually applied. So take note po kapag na-late daw po ng bayad sa nasabing scheduled, may i-apply po tayong penalty doon and may gagamitin din po tayo doong solution. Next slide po. Pero kapag hindi naman po na-late yung bayad niya at on time po ito, wala po tayong penalty na i-apply. Kapag na-late po tayo, ito po yung formula na gagamitin natin. Increased balance equals gross balance 1 plus rate of increase. Next slide po. With the following PB as previous balance and PR as a payment rate. Next slide po. So, example number 2. Mr. Tobias purchased some clothing items via credit card amounting to 6,800 pesos. He is required to pay monthly at least 20% of that amount. If he fails to pay on time, he will be charged 5% on his remaining balance. Last month, he paid later than scheduled, on time on second payment, and late again on third payment. Si Mr. Tobias daw po ay bumili ng clothing items via credit card na naghahalaga ng 6,800 pesos. Dapat daw po siyang magbayad 20% monthly dahil kapag hindi po siya nakapagbayad ay mababawasan ng 5% yung remaining balance niya. Kung last month daw po ay late siyang nagbayad, on time naman sa second payment at late ulit sa third payment, how much did he still need to pay after that? Okay. With previous balance equals 6,800 pesos and payment rate equals 20%, what do you think we have po? All right. The correct answer is, yes, 5,440 pesos. After first payment was deducted, the gross balance was 5,440 pesos. Next slide po.
Because the payment is late, penalty rate of 5% will be applied. Ito po yung sinasabi ko na kanina na kapag na-late po, meron pong penalty na i-apply. Next slide po. And kapag na-apply po natin yun, ang sagot is 5,712 pesos. Therefore, after his late first payment, Mr. Tobias still needs to pay 5,712 pesos. Next slide po. Sa second payment po, on time siya nagbayad. Take note niyo po yun. Next slide po. After his first payment, his balance was 5,712 pesos. Let's compute for his balance after his second payment. With previous balance equals 5,712 pesos and payment rate equals 20%, we have 4,569.6 pesos. The balance on his second billing was 4,569.6 pesos. Next slide po. With previous balance equals 4,569.6 pesos and payment rate equals 20%, what do we have po? All right, the answer is correct. We have 3,655.68 pesos. This gross balance of 3,655.68 pesos is not the balance on his third billing. Not the balance on his third billing po yan kasi po na-late po siya ng third payment. So, ang gagawin po natin ulit is gagamitin natin yung formula pag nalilate po ng bayad. At may penalty rate po tayo na i-apply. At kapag na-apply po natin yun, ang tamang sagot ay okay, 3,838.46 pesos. Therefore, balance on his second billing was 4,569.6 pesos and on his third billing was 3,838.46 pesos. Okay guys, kung nag-gets niyo po ulit to, please mag-comment po kayo ng heart emoji dyan sa comment section at paki-screenshot po ulit na tong slide na to in 3, 2, 1. Okay, thank you po. Next slide po. Okay, dumako naman po tayo ngayon sa computation of payroll deductions and withholding tax. Ang mga kasama sa standard payroll deductions and taxes ay SSS or GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, at withholding tax. Also, mayroong batas na nagre-require sa mga employer na mag-remit ng payroll deductions ng kanilang mga empleyado. At kapag hindi nila iyon ginawa ay maaari silang maparusahan. And by the way, for the sake of convenience, ang gagamitin na po nating salary ay naka-monthly basis para hindi na po natin kailangan mag-convert. Okay? Sunod naman ay ang SSS. Ito po ay exclusive sa mga private employees lamang. It ranges from 135 pesos to 1,125 pesos, meaning kapag kumulang o lumagpas sa range, ay i-fix na natin ito sa kanilang minimum or maximum respectively. Makikita natin ang mga corresponding contributions ng mga salaries sa SSS table na ipinakita ni Tutor Aljun dati. Okay, sunod naman po ang PhilHealth. Makuha natin ang contribution sa PhilHealth sa pamamagitan ng pag-multiply ng monthly salary sa 3.5%, then divided by 2 dahil magkahati rito ang employee at employer. It ranges from 175 pesos to 1,225 pesos, meaning kapag kumulang o lumagpas sa range, ay i-fix din natin ito sa minimum or maximum respectively. Okay, sunod naman ay yung Pag-ibig. At medyo special rin ito, no? Kasi sa Pag-ibig, ang contributions ay either 1% sa mga sahod na hindi lalagpas sa 1,500 at 2% naman kapag ang sahod ay lagpas sa 1,500 pesos. And meron din itong limit which is 100 pesos maximum para sa mga sumasahod ng lagpas 5,000 pesos a month. Okay, sunod naman na yung GSIS. Contrary sa SSS, ang GSIS naman ay exclusive lamang para sa mga government employees. At ito rin ang pinakamadaling makompute since imumultiply lang natin ang monthly salary sa 9% para mahanap ang GSIS contribution, kahit magkano pa man ito. Then last ay ang withholding tax. Ito naman yung nag-generate sa employees and employer relationship. Okay, next slide po.
Okay, for our example, Ms. Gonzalez is a government employee in Pasig. She earns a monthly salary of 45,316 pesos. How much will all her payroll deductions be? So, si Ms. Gonzalez daw po ay isang government employee na kumikita ng 45,316 pesos monthly. So, si Ms. Gonzalez daw ay isang government employer. Ibig sabihin ay member siya ng GSIS. Employee po pala. Then, multiply lang natin ang monthly salary sa 9% para makuha ang kanyang GSIS contribution. That is 4,078.44 pesos. And sa PhilHealth, multiply naman natin ang kanyang monthly salary sa 3.5%, then divide into 2, which is equal to 793.03 pesos. Then, since ang kanyang monthly salary ay clearly higher than 5,000 pesos, i-fix na natin ang kanyang pag-ibig contribution sa 100 pesos. Now, pag inad itong tatlo, makuha natin ang contributions ni Ms. Gonzalez, total contributions ni Ms. Gonzalez, we have 4,971.47 pesos. Now, what do we have for taxable income? Ano kaya sa tingin nyo ang taxable income? Okay, tama. Para mahanap ang taxable income, i-minus lang natin ang kanyang total contributions sa kanyang monthly salary, which is 40,344.53 pesos. Next, ay dumako na tayo sa ating tax table. Now, saan column kaya nakapaloob ang sahod ni Ms. Gonzalez? Saan column kaya? Ayan. That is correct, ano? Nakapaloob ito sa column number 3. So, makikita natin, for the pre-tax of column number 3, we have 2,500 pesos. Now, what do we have for our tax on the excess? Ano kaya sa tingin nyo ang tax on the excess? Okay, that is correct. Para mahanap natin ang tax on the excess, gagamitin lang natin yung equation na taxable income minus lower limit times respective rate equals to 1,752.88 pesos. Okay, next slide po. Now, ano kaya sa tingin nyo yung withholding tax? Anyone? For withholding tax? Okay, that is correct. Para mahanap natin ang withholding tax, ipag-add lang natin ang pre-tax and tax on the excess. So, ang kanyang withholding tax ay 4,252.88 pesos. Okay, next slide po. Ayan, sa wakas din natin i-summarize. Ngayon naman, para makuha ang total deductions, add lang natin ang kanyang total contributions, which is GSIS, PhilHealth, and Pag-ibig sa withholding tax. Now, we have 9,224.35 pesos. Okay, what do we have for the net pay? Ano kaya sa tingin nyo ang net pay? Okay, ang net pay ay 36,091.65 pesos. Alright, mag-comment po tayo ng heart emoji para malaman ko kung nuggets ang ating lesson. Then, 5 seconds for screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, next slide po. Now, dumako naman po tayo sa ating computation for overtime pay and gross earnings. Okay, for our first step, i-divide lang po natin ang daily rate sa 8 para makuha ang regular hourly rate. Next, identify ang respective hourly and overtime rate sa corresponding type of working day na nasa table sa ating right side. Next naman ay isolve natin ang hourly rate and overtime rate. Next ay i-multiply naman ang mga sagot sa mga corresponding number of hours para makuha ang regular at overtime pay. Then add na natin ang regular pay at overtime pay para naman mahanap ang ating gross earnings, which is the final answer. Okay, next slide po. Okay, dito naman po natin makikita ang listahan ng mga regular holidays and special holidays. Ngayon, alamin naman natin ang pinagkaiba ng regular holidays sa special holidays. Okay, ang pinagkaiba ng dalawa ay sa regular holidays, kadalasan fixed ang mga dates, meaning di pa bago-bago kada taon. Samantalang sa special holidays naman, ay kadalasan paiba-iba ang mga dates kada taon. Ito nga rin po pala,
ito nga rin po pala yung mga holidays which is kailangan pa nating hintayin ang announcement ng mga authorities para malaman kung ang araw ba talaga na ito ay magiging holiday o hindi. Okay, next slide po. For our example, Crescens, earning 850 pesos a day, went to work on the last Monday of August with no late and he worked extra for 1.5 hours. Compute his gross earnings. So si Crescens raw po ay kumikita ng 850 pesos a day. Pumasok raw siya ng isang regular holiday at nagtrabaho ng walang late with additional 1.5 hours. Now, what do we have for our regular hourly rate? Ano kaya sa tingin niyo yung regular hourly rate? Okay, napakagaling. Ang tamang sagot ay 106.25 pesos. Then, ang sabi sa question ay pumasok raw si Crescens sa Heroes Day, which is a regular holiday. Now, from the table, identify ulit natin ang respective hourly at overtime percentages. Next ay i-plug in ito sa equation para mahanap ang ating hourly at overtime rate. Now, what do we have for our regular and overtime pay? Sige nga, unahin niyo ako sa pagsagot. Okay, ang regular pay ni Crescens ay 1,700 pesos. At ang overtime pay niya naman ay 414.38 pesos. Now, para naman mahanap ang kanyang gross earnings, ay ipag-add na natin ang kanyang regular pay at overtime pay. Then, we will have 2,114.38 pesos as our final answer. Okay, so mag-comment po tayo ulit ng heart emoji para malaman kung nuggets ang ating lesson. Then, 5 seconds for screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, next slide po. So, dito na po nagtatapos ang ating Itulay online tutorial ng Business Mathematics for Quarter 2, Week 5, December 17, 2021. Year-end recap of Quarter 2 topics. So ngayon, partner, nandito na tayo sa pinakadulo ng ating talakayan, tutorens. May katanungan lang ako para sa iyo. May natutuhan ka ba sa session na ito? Abay, syempre naman. At alam kong may natutuhan ka rin, Tutor Jomar. Kung ako man ang iyong tatanungin, marami akong natutuhan sa session na ito. Kamusta naman kaya ang viewers natin? May natutuhan din ba sila sa palagay mo? Sige nga, mag-comment po tayo ng heart emoji upang aming malaman kung tayo ba ay may natutunan sa ating talakayan. Okay, maghihintay po kami. Ayan. Maraming salamat po sa mga nagpahatid ng inyong napakabubusilak na mga puso. Pabak po. Okay, for our practices, please access the link below to download the file containing practices items for discuss Quarter 2 topics. Ito po yung mga practices na pwede po natin sagutan para mas mahasa at ma-familiarize po natin ng ating mga sarili para po mas maintindihan po natin yung lesson ngayon. Okay po. Ilalagay na lang po namin itong link na to sa comment section, tapos paki-download na lang po. Okay, thank you po. Next. By the way, kung may mga katanungan po tayo, wag po tayong mahiya na i-contact ang ating very own Tutor Eljun sa kanyang Gmail or FB Messenger. Next slide po. Nga po pala ay wag po natin kakalimutan ang Itulay online tutorial sa Senior High School General Mathematics every Friday 4 to 4:40 p.m. kasama sina Tutor Rom and Tutor Ryan. Next po. Pati na rin po ang Itulay online tutorial sa Pre-Calculus every Friday 4:40 to 5:20 p.m. kasama sina Tutor Erwin and Tutor Zara. At wag po muna tayong aalis dahil susunod na ang ating Itulay online tutorial sa Travel Learn kasama sina Tutor Jester and Tutor Aviel kada Biyernes ng 5:20 p.m. Once again, I am Renz, your mini-me Tutor Eljun, leaving you with a quote saying that the first step towards getting somewhere is to decide that you're not going to stay where you are. By J.P. Morgan. At muli, ako naman po si Jomar, ang mini-me Tutor Romel ay nag-iiwan ng katagang ugaliing bilangin ng biyaya. Atin itong ipamahagi sa ating kapwa upang ang buhay ay palaging matsaya. Next po. Magkita-kita tayo muli sa unang Biyernes ng bagong taon. Every 4:40 to 5:20 p.m. para sa ating panibagong talakayan kasama sina Tutor Eljun and Tutor Rom.
Maraming pong salamat sa inyong pakikisa. Hanggang sa muli, paalam. Yun lang po. Ayan nga, Tutor Eljun. Ang galing. May room pa ba tayo dito? Habang nagdi-discuss nga sila kanina sa backstage, nakangiti ako all the time kasi ang galing-galing nila. Ayan, pa-comment naman ng very good at papusuan ang ating mga mini-meet at syempre paulanan natin ng emoji clap ang ating mga mini-meet ngayong araw na ito, Mini-Meet Tutor Eljun and Mini-Meet Tutor Romel from San Lorenzo Ruiz Senior High School, the pride of every Ruizian. And of course, the pride of Grade 11 ABMA under the advisorship of none other than Tutor Eljun. Yes, kaya nga double pride kasi ang galing-galing nila sa business mathematics. Since first quarter pa lang naman nakikitaan ko na ito ng kanilang aptitude pagdating sa pag-understand ng mga business concepts, and until now they've proven na talagang sila ay karapat-dapat sa ABM. And I'm more proud dahil sila ay nasa advisory class ko. Yes. Ayan, congratulations Renz and Jomar. Manang-mana, if you still remember how I introduced Tutor Eljun during his first Itulay online tutorial session sa business mathematics, si Tutor Eljun, iba yan. Magna cum laude lang naman yan, nang hindi lang basta-basta school, kundi Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Ganyan katindi ang Tutor Eljun. Kaya talagang nung naghanap ng Itulay tutor for business mathematics, wala akong ibang naisip kundi si Tutor Eljun. At talaga naman, nakaka-proud dahil lahat ng kanyang kahusayan at kagalingan ay naipasa niya sa mga living legacy niya at kayo yon, mga mini-Miss Tutor Eljun and Tutor Romel. My pride and honor of the senior high school math pamilya, no, nakakatuwa at nakakataba ng puso. In behalf of the senior high school math pamilya and the Itulay online tutorial family, and of course, lahat ng mga manonood dito, no, from especially yung ating mga Ruizians na nanonood. Actually, itong Itulay online tutorial ng business mathematics, ako nakikita ko dito parang nagiging extension siya ng business mathematics natin sa San Lorenzo Ruiz Senior High School. At nakakatuwa dahil hindi lang mga Ruizians ang nakikinabang sa mastery of the subject ni Tutor Eljun, kundi lahat ng mga estudyante, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi pati sa buong mundo. Grabe, puro pagbati. They agree, Tutor Eljun, sa mga... Yes, sir. Napakaganda nga po ng opportunity na ganito na pinagtuturo natin yung mga tuties natin dahil nakikita rin natin yung kung paano nila naiintindihan. Kasi hindi ba kapag kung ano yung pagkakaintindi nila, yun din yung pagkaka-deliver nila. And as I see it, kung paano ko ito tinuro sa kanila, ay ganun din yung pagkakaturo nila sa kapwa nila mga estudyante. Kaya naman meron akong sense of relief na ituturo ko ng maayos, no, yung aking mga materials, yung mga topics, yung mga competencies na dapat nilang matutunan. Kaya naman bukod sa congratulations, Jomar and Renz, ay thank you very much dahil kahit paano binigyan niyo ako ng sense of relief at strong si Tutor Romel na rin. Oo. Yes, thank you so much. They are a living legacy and valid proof na talagang you are doing your best shot in business mathematics, Tutor Eljun. Kaya talagang saludo ako sa iyo at sa lahat ng ating mga manonood and of course sa ating mga mini-me. Job well done. Congratulations. At mukhang talagang laban na laban, hindi lang ata 99 talaga ang gusto nila sa performance. They proved that they deserve a 100%. Oo. Deserve naman nila, sir. Oo, deserve naman nila. Kaya bukod nga doon sa grade na matatanggap ninyo or sa kahit anong compensation na matatanggap ninyo ay meron din kayong matatanggap na certificate. Ayan. Yes, so, Romel, hindi ba? Tutor Eljun. Thank you, sige sir. Na, pakita na natin. Yes, Okay, Sir Eljun, please do the honor to read the citation. Ayan, so allow me to read the citation for this certificate. Republika ng Pilipinas, Department of Education, Information and Communications Technology Services. Certificate of recognition. This certificate is presented to none other than Renz Tyrone Arcilia from San Lorenzo Ruiz Senior High School, SDO Pasig City National Capital Region for volunteering as a mini-me tutor in the conduct of Itulay online tutorial in business mathematics as part of the celebration of National Children's Broadcasting Day held from December 13 to 17, 2021. Given the 17th day of December 2021 in DepEd Central Office, Meralco Avenue, Pasig City, Philippines, we have the
signature from, of course, your Itulay Business Mathematics Itulay tutor, Sir Elgin Melimida, with Senior High School Mathematics Program Head, Tutor Romel, Itulay Project Lead, Tutor Mark Anthony Hamisal, and Head of ICTS ETU, Tutor Mark Anthony CC. Congratulations, friends. And of course, meron din tayong award likewise to Jomar Tagle. Congratulations and thank you so much for accepting the challenge and opportunity na kayo ay makapag-share, no, ng inyong natutunan mula sa akin at papunta sa inyong kapwa mga estudyante, hindi lang sa Pasig, no, hindi lang sa San Lorenzo Ruiz Senior High School, kundi sa buong Pilipinas. Ayan. Tutor Elgin, gusto kong malaman yung pakiramdam nila ngayon kasi yung mga nakaraang araw pa natin tinatanong kumusta sila bago itong Mini-Me. Ngayon, gusto ko namang malaman ang kanilang nararamdaman ngayong tapos na. Mag-start tayo kay Mini-Me Tutor Elgin. Sir, parang nararamdaman ko po is sense of fulfillment and happiness kasi wala na po akong gagawin. Kasi konti na lang po gawin. Opo. And how about ang aking Mini-Me, Tutor Romel? Noong una po talaga, sir, nakakaba. Pero once na po na nag-perform ka na, parang nakukuha mo na po yung confidence na gusto mo. At saka overall naman, sir, sobrang nakaka-enjoy po. Yan. Ayan, nakaka-proud talaga ang ating mga Mini-Me's. At syempre, hindi lang sila. Marami pa tayong mga i-invite at pagkakataon. Who knows, no? Ito yung maging umpisa ng mga Mini-Me's edition natin. Baka sa mga susunod. Yes. Ayun na ang mga makapik namin na maging Mini-Me, di ba? Kasi maganda talagang opportunity ito para makita natin kung paano nyo ba naiintindihan, no, yung mga dinideliver namin na lesson. Kaya hindi lang sa business mathematics, hindi lang sa mathematics, kundi across all programs sa Itulay, DepEd Itulay program. And of course, binabati natin ang bawat isa since this is the last session for 2021. Binabati natin ang bawat isa ng very Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Ayan. Mini-Me Tutor Elgin, ano ba ang request mo ngayong darating na Kapaskuhan? Yan rin yung tanong ko sa mga teachers kanina nung aming virtual Christmas party. Sige nga. Siguro po, wala pong gagawin sa Pasko. Walang schoolworks. And then, siguro po, Hindi ako tinatamaan dyan. yun lang po ata. Yun lang po ata. Opo. Okay. And how about ang aking Mini-Me, Jomar? Isang masaganang Pasko at bagong taon lang po sa atin lahat. At sana po matapos itong pandemic na to. Yun lang po yung request ko. Ayun. Of course, good health, good wealth sa ating lahat. Merry Christmas sa lahat ng ating mga nagpapa-shoutout. Pasensya na po. Hindi namin kayo ma-shoutout lahat due to our limited time. Pero, syempre, magkita-kita tayo sa darating na January 2022. Magbabago man ang taon, pero ang Itulay na andito pa rin para sa inyo. Yan, maraming salamat, Tutor Elgin. Ayan, kaya naman, no, so katulad ng sinabi nila ay sa darating na holidays ay maging ligtas sana tayo, so wag nating kakalimutan. So for all the activities na balak natin gawin ay wag nating kakalimutan na maging safe pa rin dahil hindi na lang ang ating kapakanan, hindi na lang ating kalusugan ang nakalagay sa alanganin. Kung sakali tayo magkakasakit ay mas na rin ang kalusugan ng ibang tao, lalong-lalo ng ating mga pamilya. Kaya naman bukod sa Merry Christmas and a Happy New Year ay be safe all the time. Yes. Totoo yan. At syempre, abangan natin ang Itulay Virtual Station ID. Abangan nila yan. Okay, sa darating na December 20, next week, no? December 20 to 22, abangan ang mga kakabahan na ang iba't pang mga senior, mga performer. At ang mga performers dito, hindi lang bigatin talaga, hindi lang pang tutorial, pati pang kantahan talaga. Ayan, so maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating Business Mathematics Week 5. Last session for 2021 at magkita-kita tayo sa year 2022. Ayan, at magkita-kita tayo sa susunod na Biyernes sa susunod na taon, syempre, at magpahinga tayo at mag-relax at maging safe sa darating na holidays. Ayan. Bye-bye. To God be the glory, everyone. Thank you, everyone. Thank you po. Thank you po. Kaway muna. Kaway. Okay.